Katong oras alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon sa tanan, ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Init. Ay, init kayo eh. Oo. Muna nga relax lang mo diha o meantime dapiton tamo sa pagsunod sa ato nga programang Nuda Biritas program. Kining ato ang programa katulolan ni sa kasimana madungog, no? Kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. O paibawon sab na to ang ato mga bag-ong nakasunod sa ato nga programang Nuda Biritas nga naatay YouTube channel. Ingon pa sa uban YouTube. Oo, pero ako nakatunan sukad sa elementary tube man gyud na siya, no? Sige lang. Sugot na lang tanana. Sugot na lang tanana kay basta kay mao na. Unya ma-open ninyo ang programa nato sa YouTube channel. Pinagi sa pag-type Nuda Biritas CDO. Akong sublio na Nuda Biritas CDO. Okay? And so pag human na i-click lang para manggawas ang tanan nga mga programa o tanang episode sa Nuda Biritas program. Pag human ninyo pagpaminaw niya na kay taas na, kinatibukan na to nga proceedings sa MWF nga programang Nuda Biritas na adiha, taas-taas na. So pagkapura ninyo sa pagpaminaw, kung ganahan pa mo, paki-subscribe lang sa atong programang Nuda Biritas, ha? Wa ni pugsanay o di ni press uban nga sige na ba kaya kini bahala na. Pero kung panalitan makunona mo pag subscribe, mas maayo magpasalamat sa ko ni ana, ha? Sige, dapiton na to ang atong mga sukintig paminaw nga pwede kamo makapadangat sa inyong pangutana pinagi sa 0917-704-3210. Akong balikon, 0917-704-3210. Unya sa Facebook, naasab, oy may ngapon, naka-great na ko diri si Mafi Mundiao, may ngapon, Sir Frank, attendance check, init lagi sir. Mao lagi, oo, hasta kami diri sa silong mamay, nga ni kamo diha ka na ibulot-bulot sa siguro panalagsa sa hangin. Diri, grabe ka init. Oo. Kay kuan manggod ang giingon sa Pag-asa kung mahinaykan ang butsoy nga tropical depression to ara mas Luzon. In fact, kaganina nibawa na to sila dito giuwan-uwan hinunga pero wala pag kanang report gikan sa Pag-asa nga nakasulod si butsoy sa Philippine Area of Responsibility. Basin og ni about face bakaha unsa bakaha na ato lang na pero mo nang usual nga bugnaw nga ni ditong dapita sa Northern Luzon sama og naay bagyo dinhi kuno sa Mindanao ang palibot na to kuan labi-labi ka init. Mao siguro ni. Oo, mao siguro ni. Okay. Pabuto na to ang inyong mga pangutana. Sublion ko lang ang contact number ninyo 0917 dili kun contact number ninyo 0917 704-3210. Okay? Sige, ilista lang na diha. Kay munang timanan ninyo para makakontak mo. Alright, diya karon sa Pikas nga sa Facebook part si Junjun Makas na si pangutana Nuda Biritas Sir Frank laing simana na pod sa nudasyo lagi oo. O inana mo gina alagad gyud ta serbisyo ta sa katawhan kay importante gyud kayo ning nga programa. Ngano kaingon kong importante kay wa ni sa uban kay halos ubang mga programa gi-adapt man pero kini maglisod sila og adapt part usa ka oras pagyud nga pagpadagan dinhi sa atong programa.
tagdo nato ang mga pautana gikan sa atong mga tigpaminaw, mga pautana may kalabutan sa butang legal. Kami dire kutob lang sa among mahimo. Dili og likaya namo ang pagpasigarbo nga matubag nato ang inyohang tagsa-tagsa ka mga pautana. Kutob lang sa among maabot, among mga pagpaningkamot para makatabang kita sa katauhan sa mga suki nga naa mismo sa mga kadaplinan. Nga hantod karon mura sila og inunta inosente pa sa mga kabaghuan, mga pangitabo sa atong nasod, ilabi na kung magtuki, magkiskot kita sa kabaghuan pod, ilabi na sa mga balaod sa atong palibot. So dinhe gapaningkamot ang programang Noda Veritas. Alright, gikan ni John. Adjot lang ha. Laing semana na pod say more. Siya appeal ba sa conjugal property ang usa ka mana sa either wife or husband sa ilahang ginikanan. Ngiya pauta na subleon ako, appeal ba sa conjugal property ang usa ka mana sa either wife or husband sa ilang ginikanan. Gwapo kay kini mo pauta na John, no? Kay daghan na kayong galibog nini, daghan ang inunta hantog karon na dili pagyud-tanan nila magakasabtan, ilabi na ang ato ang balaod nga bag-o ang atong Family Code of the Philippines. Now take note nga ang atong Family Code namugna na aprubahan ka na August 3 of 1988. Diha klaro kayo ang provision may tungod sa exclusive property. So therefore kung exclusive property panalitan, unsa man ang maisip nga exclusive property nga dili kini pwedeng madala dito sa conjugal property nga ibilin gyud ngadto sa bana or ngadto sa asawa. Mao katong mga kabtangan, mga kabilin nga iyang sinunod. Unya gawas ni ana na ay mga property by gratuitous title nga giintrigar without cost kay gratis guni, no? Iya gina sa bana kung si bana mo'y tunulan. Iya gina sa wife sa asawa kung si wife mo'y gitunulan. Mga sinunod nga mga kabilin gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Kining mga butanga dili ni pwedeng madala diha mismo sa conjugal, sa ilahang panagtipon, lainon ni siya. Lainon ni siya. Nga sa ato pa nga, kung ikaw John, maminyo, pero naa kay sinunod or nakadawat ka o bahin dito sa tignapuluan na tagaan ka og yuta 1 hectare, kana imo lang na, way labot ang asawa. Kung gusto nimo nang ibaligya nga to sa laing tao, ikaray mag-decide. Ang asawa, why appeal? Atong bayloon ng sitwasyon. Kung ang asawa mao'y nakasunod, unya siya ay magbaligya sa magyuta, wa sa kay labot. Wa sa kay labot. Pero kana siya nga pagpasunod or may tungod sa pagsunod sa mao nga mga bahandi or mga kabilin, dili na siya matawag nga absolute. Kaya naa may panahon nga tinuod exclusive property, dili ka makaapil-apil si bana, dili makaapil-apil si asawa sa mga desisyon. Apan ubos sa atong balaod, ang managtiayon, no? Ang magtiayon, si husband or wife. Ubos sa atong balaod, giisip sila nga mga compulsory heirs. Nga sa ato pa, dili mahimong limot-limutan, dili pwedeng likayan sa atong balaod, limtan na to, nga sila dili compulsory heirs. Kinanglan nga compulsory heirs, kay mao man na ang define sa law on succession. Ang spouse is a compulsory heir. Now, kung mamatay si wife, naa sa exclusive property, kinsay manunod? Tungod kay nag-ingon ang balaod nga compulsory heir si spouse maoy makasunod ang bana.
baliw na itong sitwasyon. Kung ang bana mamatay sayo, gihiluan og nahilo ba kag unsa ba kay tiam-tiam niya, na sa daghan nga mga property, ang makasunod, compulsory heir, ang spouse, ang wife, Silby, siya ang makasunod. Maranan ng panahon na, June, nga makatilaw siya or makatagamtam siya sa matawag nga property sa mahimong bana or asawa. Kaya ang management ni ana kabahin sa exclusive property, iya ra gyud sa bana or iya ra gyud sa asawa. Wa nay appeal ang conjugal property. Ang mga conjugal property, may masabtan ninyo, mao kadtong ilahang na huptan, mao kadtong ilahang na panag-iya, mao kadtong ilahang na palit. Samtang nagsuroy-suroy sila sa merkado sa kugon na ay mga importanteng butang nga ilang napalit, sa ilahang managtiayon, kadto pwede nga maisip na to nga conjugal property. Now, what about kung panalitan na kining suroy sila? Unya dayon nakapalit sila og auto nga putol, pero barato man kay putol. So, ilahang gipalit. Wala makadala ang bana sa kwarta. Okay? Nga, kanaunta, conjugal property man, no? Pero si asawa nakadala og kwarta. Kay naibog man sila sa putol nga auto, ambot og nganong naibog sila nga putol man to, di man to mapuslan pag padagandagan. O di ba? So unsay may tabo? Pwede ba nga mogamit si wife sa kwarta niya nga exclusive para mapalit ang putol nga auto? Yes. Basta lang, pag abot dito sa ila, ripanan lang po niya ang pundo nga iya dito. Gikan, kuwaon, ripanan mo, ripan ang conjugal property, mag-refund nga to mismo sa wife. Kay mo ay nag-una og bayad na itong auto nga putol nga ilang ipalit. Pwede good. Depende sa sabot-sabot. May lagi no? Kung ang magtiayon na nagakasinabtanay, wala magpadungog-dungog nga, gusto ta kang i-divorce. Bahala na magkinaunsa. Kana na ginamay tabo. Di ginamay tabo. Bisan siguro og maingon ang bana nga love, nagustuhan ako ning motor love, kay na-receive ba nga dako kay nga ligid. Okay kay ni wa man islain. Dabe, og naanay balana. Di kina magakay tabo. Ayun na, kay labi na kay nanang divorce bill mahimo balaod kadugayan sila. Butang talang panalitan. O gapangus mo na ang asawa. Pantay ka lang maaprubahan kining balawran na nga divorce bill. Kay biyaan tagig ka. Biyaan tagig ka kay wag ko makaayon na ng imong batasan. Nanimaho ka lang suka. Kalimot ka kaligo. Ingon na pananglitan. Pwede ba usa sa mga ground manimahong suka? Diba? For lack of personal, lack of observation or no personal hygiene and sanitation. Mahimo ka na ground para sa divorce? Murag wala, no? No, murag wala. Sige, so mura na Junjun. Idot lang ha, usa pa ilain nga pangutana gikan ni Junjun. Si Oliver Ampong Nalwal. No the Veritas ayong hapon Sir Frank, may hapon sab. Still the same. Init atong sige, init atong kahaponon. Here's my question for today. Hasta si Ma'am Faye, bagot-bot yun taman sa ginawas Ma'am Faye. Iyang pangutana mo, pila kabuan ang hulaton ayha ang approval sa survey lot plan. December pa gi-submitted by December pa gi-submit by licensed geodetic engineer. Until now, wala pa. Kadiyot lang ha.
ato ning tinawon klarohon tani. Once nga ni mo hire mo og geodetic engineer, i-suggest nga naa mo'y kontrata. Para ma-monitor ninyo nga ang kontrata, apil na dito ang mode of payment. First tranche sa payment pag-start sa mao nga survey, nya dahil pag-abot sa tunga-tunga, data-data mo, unya ang final pay dito sa pagkumpleto na sa survey. Dapat na inguna na para nga isig usa will be compelled to strictly observe or follow the contract. Dili ni siya Kubi Water District contract, lahi ni siya. So sabuton ninyo. Sabuton ninyo. Kano saan yung mahuman? So lilion ni sa contract. Kung panalitan makikontrata mo, kita mo og engineer nga mo imudawat sa project, nya tan-aw ninyo gaduha-duha mo nga mura man ni og adik ning engineer, dili ni maasahan, ayaw og dayon og hire sa mao nga geodetic engineer. Ngita gin mo og lain. Ngita mo og lain. Okay, akong pagsabot wa pa maariya sa mao nga engineer. Ang report kabahin sa may akong pagsabot still the same sa niha. Pila ka buwan ang hulaton ay ang approve sa survey lot plan. Ang buti pasabot nimo nini nga na correct me if I'm wrong, no? Basin ang buti nimo ipasabot tapos na sa geodetic engineer, unya gipasa na ni dito sa Land Management Bureau sa DENR. Now, dili na to matagdaon ang tagdaan ang time frame nila kano sana nila ma-approve. Ang ako lang ayaw kundangi sa pag-follow up. Ayaw kundangi follow up gyud, follow up. Kaya aron nga paspas pud sila. Now, kung tanaw nimo tinunto na kinahanglan siguro invoke na to ng anti-red tape. Kay sige mo sila pangambog na ng anti-red tape act. Kanya dayon kanang gitawag pud na to nga ease of doing business. Naaman ay balaod na to part nga palakaw na gi-implementar ka na panahon sa administration ni Presidente Digong. So pwede nga magsuwat mo na i-invoke lang ninyo ng Anti-Red Tape Act or ang Ease of Doing Business. Sa inyo pag-follow up niya, kanabitang napura na mo. Unya i-record ninyo kapila mo nagbalik-balik, ilagbok man na sa gwardiya, di ba? Sige, i-record ninyo. O dayong ipadala na sa ilang labaw. No? Mahimo direktor sa DENR copy furnish sa labaw sa mga opisina nga in charge na ng pag-approve sa survey result gikan mismo sa geodetic engineer. Naaragya po yung mga tinunto karon oy. Di na mawala. Kanya kana sila na listahan sa birthday silang mga staff. Okay, suroy-suroy ni Libs Motovlog. Nuda Veritas question. Na ako maglangan pautan na Sir Frank. Kadot. Nuda Veritas. Ba to? Okay. Basig din ako, ang buti pa, sabot din ako maglangan pautan na Sir Frank. Question. Naayuta nga gihatag gikan sa stepmother sa akong asawa. Stepmother sa iyahang asawa. Kay patay naman ang amahan sa akong partner. Okay. Busa sa iya na lang ang yuta. Unsay the best and fastest way aron mabalhin na sa iya ang pangalan insigida. Pautan na on sa intention nga nung gihatag ang maong yuta, no, kay partner kadyo deres tas na yuta nga gihatag, the word is gihatag. Siguro mo na yung bugton na itong paagi. Maghimo ta og donisyon, no? Donisyon
inter vivos o mahimo nga donation mortis causa. Ang labing dali niini nga mo take effect ang mao nga donation na inter vivos, ang labing dali ang donation inter vivos dili ang mortis causa. Okay. Imong istoryahon ang stepmother. Musugot ka ba? Kay siya makitag-iyan ni by the way, ang titulo sa yuta nga gihatag diha mismo sa imong asawa, nakapangalan kinsa? Nakapangalan ba sa stepmother o kinsa pa diha? Gusto nako na nato na mahibaw-an. Nailaing paagin ini nga mao ang pag-execute og deed of sale. Now, ang advantage kung mag-execute ta og deed of sale, bisag way bayad in papers lamang, no? Ang advantage na ini mao nga dili ka mo maglisod bisan sa donation. Di ka mo maglisod sa balhin sa pangalan sa seller ngadto mismo sa buyer. Ang buyer in this case, kung iskutan na to ang absolute deed of sale, mao ang imuhang asawa. Kay siya may tunulan sa maong luna sa yuta gikan sa stepmother. So pinagi na di na mo maglisod. Kay human ni ana naalay mga kanang gitawag na to og mga taxes na natural man na, no? Human masitol na to ang mga buhis-buhis diha, pwede naman dayon nga ikumpleto na to ang tanang mga papilis o niya ang tanan ato din kanang dadon ang mga papilis dito sa Register of Deeds adto iparehistro aron sa ingon mahingpit ang pagbalhin sa pangalan paingon sa imong asawa. Ang titulo sa yuta pangalan na sa imong asawa. Nalay gamay nga gasto-gasto ingon ana. Pero kini gihatag man istoryahe lang. Sa may gusto nga labing sayon, deed of donation ba or direta sa deed of sale. Pero ang linugdangan nini, ang epekto nini mauragad gyapon, pili lang mo. Bantayin ninyo kay ang atong buluhisan diha ilabi na kun pananglitan magbayad mo estate tax. Kaya sinunod man silbi ni, no? So na ito ang mga bayro nun. Pero pangandaman lang pangandaman. So going back sa mao nga problema ni kinsa nga nitong gahatag o mao nga pangutana. Oo. Kajot lang ha. Oh, katong utana si suri-suri ni Libs ba to? Katong utana kaganina. Pautana lang usa si kini stepmother niya. Patay naman ka ang kuan. Muna yung magkakaitabo kung pananglitan kini nga yuta conjugal, no? Lain na sa bang istorya na pero the fact nga gihatag na ba? Wala pa. Tanawa lang. Atong review na ito nagmayo para nga inunta dili mo magka dipo-dipo ni ana ha. Sige. Kaning pala lang let me know sa mga progress sa maong intention sa paghatag sa bongyuta diha sa imong asawa. Kadiyot ha. Si Oliver Ampong Naluwal. Kadiyot Junjun Makas mani pila ka bulan amo ni iyang Oliver, oo, pila ka bulan ang hulaton ay pa ang approval sa survey lot plan. Okay, na-address ko na ni kadto dayong ganina kang suri-suri ni Libs Moto Vlog, ingon siya maone, no? Naayuta nga gihatag gikan sa stepmother sa akong asawa kay patay naman ang amahan sa atong akong partner. Busa sa iya na ihatag ang yuta. Unsay the best and fastest way aron mabalhin. So ako nang natubag na, no? O pili lang, donation ba? Donation inter vivos ba? Or donation mortis causa? Bahala na mo.
Ha? Okay, September go. Ingon pa niya. Basta bitaw Lunes, Sir Frank. Murag kapoy akong lawas. Murag kapoy akong lawas apan kong Bernes og Sabado lagsik ay ko. Pautana. Gitapulan siya sa kainit sab siguro. Dili biya nalim. Oo. Jod. Okay. Niya ang pangutana. Isya nga, nakapalit ako ang isuon og yuta, apan nawala ni Nita ang original title ani. Nawala. So, patay na pod ang seller ani ug ang nagbaligya nga ahente sa kuha papulos patay. Wala pagyod na pa-execute sa maong ahente ang titulo apan duna kini deed of sale. Unsay pwede buhaton sa akong igsuon nga ning butanga. Salamat sa daan sa advice. Ang may tabo, kung lost title, mag-execute nga nawala nga atong title. Oo. Na yung mga proseso nini nga sa laktod nga pagasulti, murabag inunta, mataas-taas lugar, mataas-taas. Ngano? Mudangop kag abogado, patabang ka pag-execute og affidavit of lost title, certificate of title. Unya ato nang ipadala dito mismo sa Registry of Deeds. Oo. Unya dayon pagkahuman ang imong abogado mag-file og petition for the issuance of new title dito ni sa korte. Okay, so huwatan ang proseso, dili man ni tan-an ako malangan-langan pa, wa man tay kontra ni ini. No, dili para sa uban nga mga matang krimen nga nate kontra. Non-adversarial magyud ni but hununaon. Anso magawat ta sa order gikan sa korte nga orderan nila ang ROD. Nga ingnon dayon nilang ROD nga kini kibaw ko nga nay affidavit of lost title nga inyong nadawat diha kani ang mga nga ni dire nadawat nako ang file copy tagae og bag-o nga certificate of title. Solve na dayon. Pero ang panahon lang, no? Ang gidugayon lang kay di naman ni madali. Ang buta ko ipasabot mao nga kung mag-file ka karon di na masulbad ugma. Dangtan pa na og pipila ka mga buwan siguro. Depende sa priority pod sa ato nga judge kay bawo ka ning atong mga huwises imbis na kainom katag salabat na iubuhin nunta oy tempurong gumikan sa init. So ingon na lang ni ana, no? Nay proseso. Proseso. So, kana kon ato lang ng sundon, hinay-hinay, mabot rang panahon nga matubag ang inyong mga pangutana. And then, bisan ba, kaning kadyod lang, interesado ko, wa mo'y photocopy sa mao nga titulo sa yuta. No, klaro saan na dito sa ROD, mangayo kag certified true copy na ng mao nga titulo sa yuta. Para nga naamoy reference kay basin unya og wala na didto. Klarohon og naa pa ba na sa file sa ROD kanang mao nga kopya sa lote sa titulo sa yuta nga so far sa imong sugilon na wagtang amaong titulo sa yuta mo nang gakaproblemahan mo. May itong naatay certified true copy nga i-issue gikan sa ROD para ma-inspire po ta nga sus mao magyudi asa bag yung original ni ini ana din ba
Kay basin og ang original na ay mga maro-maro diha, simbako og nadispatsar o nabaligya ba. Mao nang problema. Kay bao ka na ay gitawag natog double sale or multiple sale. Basta in good faith, ang usa ka tawo nga nakapanag-iya sa mong titulo sa yuta og siya ang unang nakarehistro, ihatag ang katungod sa pagpanag-iya sa mong titulo sa yuta. Dabi karon kung ikaw ikaduha lang, kay napunitan tong usa ka titulo sa yuta nga nagbagot-bot, nagkagubot mo nga nawala among titulo sa yuta, di ay sa hilom, nakadto na siya dito sa ROD. Wa siya may bawgon sa mga pangitabo in good faith napatituluhan na according to the law, those who registered first the certificate of title in the ROD, iya among titulo sa yuta. Ikaw noon, nalangan ka, nanibawan din nimo mauna, chances are naa ka sa alkanse nga sitwasyon. Kay tuan na may nakakuha dito. Mo nang delikado. That's why sa advice na ko mao nga, sa pinalitay nga ni sa yuta, palit ha, siguroon yun ninyo, kaliwaan, nga paghatag nimo sa kwarta naagid na ang original copy sa certificate of title. Mahuptan, magunitan yun na ninyo. Pag uli ninyo, dalag yun ang certificate of title. Ayaw bayari, ayaw sugot. Kanang ingon nga, balikin lang ugma. Kanang ingon nga, tuwa pa dito sa akong anak, gidala-dala tuwa sa folder, etc. etc. nga mga pasubangil. Ayaw yun og sugot, palihog lang. Tuhoy lang kunyo. Kay mamagic na kadugayan. Alright? Sige. Salamat kayo ha. Gikan man to ni September Virgo. Sige. Dot. Okay. Nibalik pa utana si John. Sige John. Watan ako imo pa utana. Hadlukon. Bitaw, komedya lang. Balik na pod. Sani? Balik na pod imong amigo Sir Frank. Aron mangutana na pod. Aron madunggan akong kahibalo, madugangan akong kahibalo, pinagi sa imuhang tulumanon. Sakto ba ni, nga naay right ang agency, i-hold akong sweldo tungod sa kaso nga work abandon? Bitaw, no? Basing magmahay ka ba? Siya. Sir Frank, kabahay gid ko kay abi na ko mulaban ako ba. Di man di laban man dito sa agency. Wa gid ko magdahom. Mahay gid ko din ako maminaw niya sa pulso, din ako minaw sa Nuda Veritas samot na. Bahala na, magantos na lang ko. Kay abi na ko pabor siya sa ako ang kahimtang. Okay. Unsa may kay ko na magay due process ni John. Di man ni tabo nga walay due process. Kana pag-abandon nimo. Oo. Na kay suwat no. Nga gipa-explain ka nga ngano nga gi-abandon nimo ang maog nga trabaho. Di ba? Na ano ato gastino John. Di man naingon nga diretso. Siguro human silang evaluation. Murag taphaw ra ang imong mga rason o unsabay mga uban pa nga mga rason or hinungdan, dili lugar sila makadawat, mao nang gi-withhold ang imong sweldo. Kay abandon man gud ni. Lisod. Kini nga pero mag-apologize ka lang. Mag-apologize ka lang kay ma'am nang importante i-hold imong sweldo, mahatag ra na kadugayan. Labi naghapit na eleksyon. Okay. Kay si Junjun Makas, aman ni
agency ni John, agency o kanang imong gitrabuan na diya sa dool sa Carmen. Sige John ha. Oo. Kaya abi nimo John, man ni sitwasyon. Ako panalitan manager. Gatuo ko nga trust man gud kining pagtrabaho na to part. Trust man ni sa management tali sa ato mga trabahante. Kaya di man may tabo nga ang management siging sunod-sunod nimo, silip-silip nimo sa bay gibuhat. Nawi ka natudat. Trust lang yun. Nga to as Junjun dito, ga martilyo dito, iya sigurong gisunod tong ako mga instruction. Di ba? Now, kung ingon ni panalitan, gatuong management nga, si Junjun karon nahuman na siguro ang kuan. Nya pagkadto dito wala. Ngayon ang utana sa kauban, siya nga wala man ko kakitang Junjun, ma'am, sir, nga nag-ani siya o launa na o pangyapon maka report. Ako ga-expect ko nga naay production sa imong trabaho. Wala di ay kani abandon ka man. Natural ako. Mahiyubos pag ko sa imong gibuhat. Wa ka magyun mag-text nako. Wa ka magyun magpahibao nako. So unsa may bation isip usa ka agalon. Na kinahanglan decisive ta sa mga desisyon. Kay kung dili ka decisive sa ato mga desisyon John, ang magakitabo ipanabi man ka okay kay siya, okay. Sus, ako, i-abandon ko kay, nang checks man ko kay, gitiksan ko sa kong uyab, nga magbuwag ko numi, o di ko mo adto dito sa iya, bisag ting trabaho, di man makasabot. Oo, mutong, biya lang ko kay, ako naguning uyab, maka lips to lips nagug ko. Basig ingon na. Mo na nang imuhang, nagdagatan. Pangay nagpasaylo dyan, tanaw ni mo, valid po imong raso nga, palitan ka ron. Gasakit imong tiyan. Gabalik-balik ka sa CR. Kanya, para prueba, palit siya ka og tambal nga diatabs. Na may resibo na, di ba? So, at least siguro ang management mo to or muhapit ka diri kang Dr. Navarro. Mangayo kag certification. Basin dayo, di ayo ga mo okay na dayon na si kuan ay mong agalon dili na i-hold ang imong sweldo, di ba? Pangitag paagi. Okay? Sige. Grabe sa ning nadudag ikon dyan. Basig doon na kalay date niya to. Hadlo ka lang mabalibaran. Oo. Follow-up question. Oy na follow-up si Suri-Suri ni Libs Mutuplag. Ingon niya. Kung dili gayod masettle ang hearing sa small claims unsay sunod buhato nako magkakaso formal file ka o formal ng kaso for collection. Pero tumong og tuyo diha sa small claims isettle kay sus gabungdo na mga kaso diha sa korte gatumpi na labad ang ulo na sa judge kay bao ka ba nga kung ang judge dili makomply strictly ang mga gabayan nga gi-issue sa Supreme Court, wala sila sweldo. Dili na sila sweldoan, panalitan karon. Ang desisyon, wala. Hantod nga masubmit ang desisyon sa usa ka kaso nga na-resolve, no? Na may ilang report na nga ma-resolve. Og madawat sa Supreme Court, ay pa sila masweldo Ingon na nakapait, although dako ang sweldo sa atong mga judge sa pagkakaroon part, no? I think kahapit na more than 100 na mga ni siguro, mga RTC judges. Okay, nala sige, thank you. Rodney Rakenrula, doon na pa ko'y pahabol question, Sir Frank, about ni sa problema sa silingan. 4 times na ang hearing nila sa NLRC apan wa gihapon sila magakasenabot sa arbiter. Mukuha na lang daw og kagulingong abogado akong silingan.
Now pangutana, wala gyud ba mahimo ang NLRC kung unsay desisyon sa employer? Luoy pud baya ang mga empleyado ani? Mao maning mga employer nga gasukol. Oo, gasukol kay napod siguro sila rason. Na siguro sila rason, mao siguro na ang hinungdan ngano nga inunta kuang gyud gahi-gahi gyud, no? Gahi-gahi gyud ang mga kahitabo. Ang imong pangutana, nabay mahimo ng NLRC? Ang NLRC maminaw lang na both sides. Parehara man na sa regular court, pero ang NLRC focus lang na sa labor nga isyu. Sa regular court na to, RTC panalitan, klase-klase nga krimen, kini labor lang. Na ang complainant doon ay burden sa pagpresentar siyang ebidensya. Palitan karon, empleyado, no? Empleyado, unya dayon kining na si igo-igo nga ebidensya ipakita batok siyang agalon. Unya ang agalon kay naa man po'y ebidensya nga iyang ipakita dito sa NLRC batok sa nagsumbong. So dili ni nalim sa NLRC. Ang arbiter part, mura po na siya o magkamamao po na siya sa prosecutor. O ang arbiter. Pero ang mag-decide sa merits na sa kaso, no? Ang mag-decide na sa merits sa kaso, kana man sila ang mag-decide, no? Kung dili gyud magkakasinabo, tali sa arbiter mo nang ma-elevate sa taas-taas na nga level. Muna nga diha, give and take lang yun unta. No, give and take. Kaya, muungot man, labi na siya, ikaw na ka-ebidensya di ay. Niya? Maingon sa ang employer, ako po, niya. Di galibog in town ang arbiter. So, sa bakay tinuon nini. So, give and take lang yun. Give and take. Sabot-sabot lang ba? Mao bitaw na nga sa lower nga level na atay sabot-sabot diha kanang single entry approach sina. Diha pa lang sa level ma-assist na sa kanang silbing nagahusay diha nga kini masulbad ra, kini dili masulbad kay init binundak kay sa istorya. Dili po na siya maayo. Husayon gyud, husayon, mangita gyud paagi. Pero dili magud ingon nga, okay? Mag-inihapay ba nga ikatulo na ning hearing kailan lang mo kana mo kini mo kana nana. Mangita og approach kana bing mahimong acceptable nilang duha. Kapoy ba ingon na yan, no? Busa sa pagpanarbaho part, no? Kinanglan gyud nga ubanan gyud na sa atong pagkamatinud-anon sa trabaho. Dili magsalig nga ay wala si sir. Magdama ta rin, magdama. Oo. Di sa na maayo. Kinanglan pa ba ang gwardyahan mo? Nga salig naman ninyo ang inyohang ang management. Ayaw. Tinabangay maguni, ayaw pasabtan sa ni sa atong mga empleyado. Tinabangay. Okay, na sige, 4 times na ang hearing nila sa NLRC, panwa gihapon sila magkasinabot sa arbiter, mukuha na lang daw og kaugalingong abogado, akong silingan. Now, pangutana, wala gyud ba mahimo ang NLRC kung unsa desisyon sa employer? Ang employer, pangutan-on, maginaman na sila, gahusay man na sila, o gahi sab. Muna problema. Siya, ikaw ba ni kabalo? Ako po. Nana ang magakahitabo. Luoy pod baya mga empleyado, ani. Tinood na. Pero kinanglan mutual.
mutual. Ang mga employer maluoy gyud sa mga empleyado boto noon. At the same time, may balusad ta mobatig kaluoy sa ato mga employer. Kay sila baya ang gabuhi nato, tibuok pamilya. Sila ang gasweldo nato. Maningil pata og malangan ang sweldo. Di ba? Siya, unsa man ha? Wala sa ATM. Oh. mga maldito biya po ni uban. Sige. Thank you. Suroy. Follow-up question. Follow-up question. Kung dili gyud masitol ang hearing sa small claims, unsay sunod? Ako na ning nabasa, no? Jud lang ha. John, basin nasuko ka na ako, John ba? Kay lain Sir Frank, nasakitan ako sa iyahang pagpasabot na. Sorry kay John. Oo. Jud lang ha. Nya magdugang-dugang pag-istorya nga mag-date. Nya lips to lips pag yun. Di man na tinuod Sir Frank. Di lagi. Example man lang to. Oo. Kaya nga ba di kong tinuod na ipakitaan lugar ta. Kaya maingon ko nga tinuod. Ikaw ha. Butang-butang sa kaistorya. Okay. Sige. Padaintad din sa ato nga pangutana. Diyot lang. Dirita sa 0917. Kanibagting man to atong cellphone ganina. Diyot lang ha. Tanaw na to sa 0917-704-3210. Noda Veritas. Kadyot. Okay. Yeah. Good PM, sir. Frank, aslang ko na ami tupad gikan sa province of Bohol. Naningkamot mi nga makakuha og tupad kay di manggod tao nila ang pangutana mo pirma bakaha si kapitan sa nakuha nga tupad sa among first kagawad. Di ko katubag nini kay tupad man eh. Oo. Ma'am, sir, gikan pagkikuno sa Bohol. I'm sorry, sir. Now, categorically, di ko tubag nining imong pangutana. Aslang ko na ami tupad gikan sa province sa Bohol na ningkamot mi nga makakuha og tupad kay di manggod tawo nila. Idot lang ha. Asa man di kamo? Kay niingon man kamo nga gikan sa province of Bohol. Asa man di kamo karon? Oo. Alright, kadjut lang ha. Aslang ko na ami naduha iyahang pangutana. Sige. Kadjut lang ha. Unsa maning usa gikan sa ganina ron ta ni di ay sa pulso, no? Sige. Pabuton ako katong dunay mga paapas nga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa. Unya, kung doon na mo'y follow-up question ngadto sa ni Junjun, ni Rodney, ni Septembergo, ni Oliver. In kasog doon na mo'y mga follow-up nga pangutana, buhata lang. Diha lang sa, abi ni mo, diha sa NLRC part, no? Dili biya sa yun. Dili sa yun ang mga isyu nga resolbahon diha. Dili silbi nalim. Ang mailang unta mao nga ang ato lang suggestion mao nga once nga naamoy resolbahon nga kaso diha. Kinanglan nga preparado mo sa pagpresentar, preparado mo sa pag-akseptar, no? Kay ang atong pagpresentar sa isyu, ang atong pag-akseptar sa isyu, magagad man pud na sa sulti dito sa atuang atbang sa imong gireklamuhan. Na mo presentar man pud sila. Unya dayon pag-explain nimo, depende na dayon na nila kung mo akseptar basad makadawat ba sila sa imong explanation. Mo nang gingon akong give and take lamang gayud. Ang ako nga ning advice para nga permanenteng inyong mga pagpanginabuhi,
maki-compromise. Mag-sorry, mga pasaylo. Diba? O, ingon niya, luoy biya po, mga empleyado, ani. At tinuod biya. Sos, kitang kung mga empleyado nini nga magpanon-panon. Sa ato pa, ilang pamilya, napasmo. Hasta po sila. Pasmo po sila. Okay, di ay lain nga pangutana atong hatagan o pagtagad, no? Tinuod ba, Sir Frank, nga bisan ang contract verbal? Amo na ni, nitong Biyernes, nakatakol ko na ini, no? O, tinuod ba nga ang contract verbal lang mahimong ipasunod, mapasunod sa mga hingtungdan? The answer is yes. Mauna siya kontrata bisan og verbal basta magakasinabot kamo, approve na kana dayon, binding or valid kana ninyong duha. Example, suod gyud kay mo. Okay. Unya ang imong siling na ay bike or motor, no? Sabot din mo pare-pare. Ugma pare ba kining wa pa man ko makapalit og tire kanang reserva, guma. Pasakya ko pare. O dito lang ihatod ko sa Divisoria pare, Divisoria. Ingon na pananglitan. Okay. Nisugot si pare. Is that a contract? Yes. Kasi naabot man mo. So, confident ka na. Naa ka na'y motor pagpaingon ditong dapitas Divisoria. Di ba? Oh, ingon na lang ka simple. Verbal contract. Verbal contract. Kanang manguyab ka. Ganahan kay sila kay kana Sir Frank uyab-uyab kana ganahan kay kuminaw. Kanang manguyab ka. Di ba mag-explikamos kas babay? Halag yun, hala, sunod. O bisan og wa mangayo og bouquet of flowers ang mao nga chicks, hatag. Okay. Unsa may mong tuyo na? Gusto ka nga magkasinabot mong duha. Nga ikaw pwedeng mahigugma kaniya og siya pod pwedeng mahigugma nimo. Mutual. Diba? Is that not a form of a contract? That is a form of a contract. Verbal lamang. Diba? Na kung mauna nga binding di ay nabuhatan na ninyo. Di ba hilakan pag na sa nga di ba nagsulti ka nga love ko nimo? Sa tinuod. Pero nga nang text ka man nga lain ang imong gitiksan dili man lagi ako. Di ba? So iyang gipaninglan niya ang content sa mong contract. Ang original lang nga content sa contract, love each other. Mo na siya. Jut lang. Alfio Arindain Nuda Veritas, good afternoon Sir Frank. Si Sir Alfio kinito sa Ormoc City. May imagine ako, init po kayo sila dito. Good afternoon Sir Frank. Mag 1 year na karong June 26. Gikan namo nadawat ang deed of donation gikan sa LGU Ormoc. Tulo ka resettlement areas ang nahatagan og ang mga titulo nahuman na sab sa ROD bag-o pa lang. Wow. Pwede ba makapangayo og certified true copy nga wala pa man ma-release ngadto sa LGU? Ayaw lang sa sir atong huwatan kay basin og bulto ni ang pag-release, no? Unya daw na dunay dramatic entrance ang atong kay ba ka sa mga politiko. Magdiskurso dayon unya i-release ang uban iatol sa Independence Day, ang uban iatol og unsay mga celebration sa lokal o diha ay lang sa sir basta kay kanang imuha nga information nga nadawat nga okay na ditong dapitas ROD kining deed of donation
So far, so good. Good news kana para ninyo. Good news kana. Tanawa lang dito sa Certificate of Title o tinuod ba nga imo ginangalan isip usa ka awardee. O tagpila ba ka square meters ang gihatag sa LGU nga gipreparahan na og titulo sa yuta gikan mismo sa Registry of Deeds. Resettlement area ni kung wa ko masayop. Tulo ka resettlement tulo ka resettlement area ang nahatagan og ang mga titulo na humanasab sa ROD bag-o pa lang. So ang atong buhato niini huwatan lang og dunay mga presidente ninyo sa inyong resettlement area. Gato ko na inyong association diha. Sango dito aron nga siya mismo mo'y mag-follow up ditong dapita pod sa munisipyo or sa City Hall sa pagpangamusta kay okay na magkahaon niya manghiring mo kano sa kini itunol i-announce ang distribution sa land title sa resettlement area din usa ka sa nahimong beneficiary. Nindot na kayo na titulo sa yuta sa to pa solve na, wala na ibayro nun. Nga may titulo na sa yuta. Ang iyo, pila ba inyong monthly nga bayad nini? Di man may tabo nga libre. Di man may tabo. Bisag token na lang. So, gibayran sa syudad, giabaga sa syudad, mauna nga ang titulo sa yuta ready na for distribution. So, ay lag-unhe, no? Basta kay more than that, lipay kita nga nahibawa na to nga naanay titulo sa yuta para diha ninyo. Salamat. Congratulations ana, Sir Alfio Arindain, den depita sa Ormoc City. Okay, na tayo panadugoras din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Thank you na lang. Salamat sa inyo pagsunod kanunay. Ako lang basahon ang importanteng topic nga hisgutan unya alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra. Kadyot lang yung kaayo ha. Kay ako sa ning silip-silipo na to ang maong jot. Today adera. Pabinom og maayo kay basing dunay maigo nini ba. Mga pamaagi pag-undang sa pagtinapulan. Katong mga tapulan sige. Manaay mga daghang mga pamaagi sa pagsulbat. Mga pamaagi pag-undang sa pagtinapulan. Kini inyo babati karong alas 6 ang takna sa kagabion uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan sa programang Kalipay nga Mulahutay. Kuyog ni Ricky Langga, kami moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon kaniyong tanan.